Pagkabili ko nito, tatlong buga pa lang, hindi ko na kaya, hindi ko kaya. Hi there! Week 1 ng aking pagsasaxophone. Yesterday was day 2 ng class and I finally have a saxophone. Actually, this saxophone has already been a week with me. After yung pagkatapos nga ng class, kinabukasan, bumili ako ng used saxophone which I found in marketplace. Tapos pinuntahan namin siya. I drove 90 kilometers to 100 to buy this saxophone dun sa seller. Sabi niya is going to Toronto, kaya he's been selling his stuff and maybe mag-start siya. And this saxophone is already 10 years old pero napa-service daw niya last year. So I think okay pa siya. And kahapon chinek din ng teacher. Okay naman daw. Meron na rin siyang neck and a mouthpiece at may ligature kasama. And then itong protector kinabit ko na, which is new para sa akin lang. So start all over again. Reed, yung mouthpiece. Yung reed ay manipis. So lalagay ulit natin yan. To check kung maayos ng pagkakalagay, kailangan i-vacuum natin siya. Suck it and you will hear that pop. Pop. Tara natin dito sa cork. Let's check. Then pagkabit nyo dapat align dito sa black. Secure lang siya. Let's try and lalagay yung neck strap. Just sa unti yung neck strap. Yan na. So yesterday, ang tinuro is fingerings. 3 fingers here. 1, 2, 3 and 3 fingers down below. 1, 2, 3 and then another one here for the note D. Kapag pinas mo lahat ay dapat mag-produce siya ng note D. Yung note na yun, hindi ko siya ma-perfect. Doon kami nagtagal kasi ewan ko, may something na nag-i-squeak. Yung tinuro niya is note 3, I think, kung correctly, this is note G. 3 fingers here, note G. And then B, A, C. Okay, A, B, C, G, and then D. So try natin. G, hindi ko makuha yung note D. Which is you need to press everything, 3 here and 3 at the bottom, 3 on the top and key, and then yung last sa likod. So kailangan mo i-press lahat yun to get the D. And di ko siya makuha-kuha. Kailangan ko pa daw matutunan yung
ang tinatawag na embouchure. So, yun yung pag blow dun sa mouthpiece and yung mouth mo kung paano siya i-place dun sa mouthpiece. So, I have to watch more YouTube kung paano yun para matutunan ko yung tamang pag-blow. Para maitama ko ng sound yung note G. Very exciting. Practice lang muna ako. Palitan ko siguro yung reed. Try ko kung tatama siya. Nung una, akala namin ay yung mouthpiece, ay yung saxophone, since binili siya ng used, baka may sira. So, pero chinek naman nung teacher and pinalitan niya ng mouthpiece, sinubukan niya. Mas maayos naman yung tunog. So, we concluded na ako yung may problema, yung pag-blow. So, let's see kung nagpalit ako ng mouthpiece yung binili ko before last week. And then same reed pa rin, yung ligature yung ginamit ko, yung kasama ng sax, kasi yung ligature na binili ko last time dumudulas. So this one looks mas steady siya. Ang pangit yung reed na makapangit yung reed na nabili ko. Let's see. Nabili ko So this time gagamit tayo ng 2. Kanina 1.5 yan. So try natin ngayon 2. Masakaling mas mukhang mas maganda yung D ko dun D ko sa reed na to. Yung iba hindi pa rin. Realization na ngayong meron na akong saxophone. Nung nag-start ako, first day na nakatry na ako ng saxophone. Pagkabili ko nito, 3 buga pa lang, iniisip ko na hindi ko kaya. Parang sabi ko, paano ako makakapagtugtog ng isang kanta kung 3 buga pa lang ay pagod na ako. So, pero napanood ko sa isang video na ganun talaga nag-start. So, parang marathon. Mag-start ka ng walking, jogging ng 10 meters, pagod ka na. Pero in the long run, same ng swimming. Sa una, hindi ka makalayo. So, continue practice and practice. Eventually, yung muscle magbi-build up. And then magpo-progress ka rin, matututunan mo yung technique. So yun yung mga advice. Pagtagal, makakapagtugtog ka rin ng 4 hours. So for now,
ang na-realize ko sa pagtutugtog nito is hindi siya ganun kasimple. Gaya na sabi na saxophone is one of the easiest na matutunan, pero mukhang at this age, sa midlife, may challenge siya. Kasi compared nung yesterday, dun sa mga bata, ang bilis nila makuha yung fingerings. Ang musical knowledge ko is with the guitar, I can play chords. I have been playing since I was 12 years old ng guitar. Pero yung mga bata na kasama ko, I think mga 8 or 10 years old sila. Ang bilis nila makuha yung fingering, and yung buga nila is they are sounding it right. And ako hindi ko maintindihan kung bakit may squeak dun sa note D. Kanina ko pa pinapractice eh. Hindi siya mabuo na D. Yun din yung naging issue namin yesterday dun sa class. And then the teacher, so sabi niya mag-note pa ako ng mga videos to how to control your embouchure, kung paano inilalagay yung mouthpiece sa bibig, and then yung push ng lower lip and ang upper mouth, and then yung jaw, and then proper, I think proper posture ba kung tatawagin yun ng yung mouth. So yun, I'll try to practice more. So yun muna ang lesson na natutunan natin ngayon is about embouchure. Okay, after a few practices, mga YouTube videos kung paano tutorial ng mga embouchure, medyo nakukuha ko na rin with the help na rin ng mga tuning apps. So, tinatry kong mag-sound sa saxophone and then tuning up kung tama. So far, I think marami pa talagang kailangang ayusin sa embouchure. So hanggang sa muli, yun na muna ngayon at next week ulit.